Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang direktor ng Bucor nung araw? Hindi ko po matandaan. Hindi niyo kilala. Pero na alam niyo kung sino. Hindi niyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin naalala, Your Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito? Palagay nyo kaya sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo, ngayon kino-confirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kino-confirm ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So, yun lang siguro, Mr. Chair, ang nais kong sabihin. At gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talagang makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito, nagsasagawa ng investigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000, collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. Mr. Chair, salamat po. Thank you, Chairman Abante.